napaisip ako, may pet peeves ako tungkol dun sa mga YouTube channels. As a YouTube editor, tsaka editor din ng isang mga political channels sa YouTube and Facebook. And yun, it's all about parang kung ano yung mga pinapakita ng YouTube sa inspiration. At least yun yung mga nagbibigay ng options. Yes, kasi sa totoo lang, medyo madugong trabaho as a very amateur na content editor. Talagang pinupush akong mag-ibang tactics. Minsan pa iba-iba rin ako yung hanggang sa kaya ko lang. And may iba rin kasing may ibang techniques na baka hindi ko pa maabot yun, o kailangan pa ng practice. Ewan ko kung minamadali rin ako ng kasi may part kasi naghahanap ako ng mga Senate hearing, live streams, talk shows sa YouTube. Di siya nakukuha ng copyright tulad dun sa House of Representatives sa YouTube channel nila, and then yung Senate of the Philippines and other channels na hindi copyright at nagagawan pa namin na ipa-monetize yung aming copied materials. So, yan. Mga pet peeves. Pet peeves like kung ano yung nag-click sa masa, kung ano yung nag-click sa mga audience, mga dinadownload ko is dahil sa nauubusan rin ako ng iko-content na galing sa mga Senate hearings nung time na yon. Actually hindi ako nauubusan ngayon kasi wala akong nagawang content this week lang. And yan, kaya kumuha na lang ako ng content galing sa mga talking sessions sa kanilang YouTube channel, and then kiniklip ko siya. Actually pati sa mga hearing kiniklip ko rin. So yan yung basically na ginagawa ko. And then yung mga madugong editing na hindi abot ng aking ability, kailangan practice, kailangan ganun. Actually kasi at this point kasi quantity muna, and then yung ano man yung kung ano yung na-click doon, hindi pa. Quantity muna, and then bahala na kung mga variant clippings with editing. Yan yung tinatawag nila videographic. So yun, mga click sa masa, and yan kasi yung reason kung bakit yan yung dapat. Kasi sa mga news channels, yung mismo Senate hearing, gumagamit sila ng mga jargons na hindi talaga maintindihan ng mga Class D and Class E na audience. Kapag halimbawa nag-edit ako ng mga madudugong jargons, like tulad yung mga content ni Richard Hedarian, and then habang kausap niya si Ronald Llamas,
Pati yung mga English, nag-i-English sa mga Senate hearings and sa Congress hearings, mga hearings, hearings, gano'n. Hindi hindi ma hindi magiging interesado yung mga audience pagka may ginagamit na jargons. Pati sa mga news ngayon, news na hindi class D or E, hindi ko na alam kung anong what particular mainstream news media ang dapat panoorin ng audience, lalo na sa class D and class E. And then sa sa YouTube kasi, hindi ako ganong nanonood ng mga parang kinapi. Napaka-hypocrite ako naman kasi gumagawa rin ako niyan kasi gusto ko rin kumita sa YouTube, and then kung ano yung kinita doon, yan yung ipang service namin sa tao kasi political channel ito. Hindi kami basta-basta parang maninira ng tao kasi nagsasalita lang kami ng katotohanan. At may prinsipyo din kami. At yun, naniniwala kami sa tama at di kami kung ano yung tama, dun kami, at yung mali, dun sila. Kasi yun, actually pinupunan nila yung mali sa YouTube channel na pinag-anohan ko. And then, kasi yun ang pinili ng mga Class D and Class E na tao sa YouTube and Facebook. Kasi yan yung sa tingin nila na naiintindihan nila. Ako kasi, nasa Class C or Class D ako na category, naiintindihan ko pa rin naman, medyo naiintindihan ko pa rin naman yung nasa news. Kahit gumagamit sila ng mga jargons, mga batas, mga ginagamit ng mga lawyers and yung mga teachers, yung mga ginagamit ng mga newscasters, and yun. Pati yung sa mga data, hindi magiging interesado yung masa sa mga stats. Para lang ito sa mga class ABC na category na viewers. Pero kasi ang point dun sa mga stats na yun, anong gagawin? Ano yung mga ways kung paano ma-solve yung struggle or problem ng ating society, imbis na talagang mabagal na pag-resolve. Kasi minsan yung gobyerno natin ay hindi gaano maaasahan. So yun, siguro ipo-point ko lang dito is yung comprehensive or yung paano magets ng mga mostly Class D and Class E. Kasi parang yung siya sabi, ano ba to? Parang hindi nakaka-interesado. As in my viewpoint as or doon sa mas nakakataas sa akin, yung mga boss ko, point kasi doon, kailangan din maging interesado din yung Class D and Class E na category na viewers na makialam sa issue. Kasi tsaka kailangan nila ma-educate through sa mga videos and live streams na pinapalabas namin. For example, sa Bunyog, magkaka sa page sa Facebook and YouTube channel, yan yung mas magandang panoorin. Enzo Recto, FP page, Attorney Riquito Motorgo, mga Kabunyog fan page. Yan yung pang Class D or E na sobrang patok. Yan yung i-recommend ko sa mga viewers na hindi pa nakaka-subscribe, hindi pa nakaka-follow sa
sa fan page. Gusto ko talaga yung mga content ni Enzo Recto kasi professor siya and magaling yung niya, pag, kung paano siya magsalita. Napaka-professional na tawag doon, pag-analyze na situation sa bansa natin. Di ko mabilang kasi yung mga vlogs niya kasi pinapanood ko isa-isa lang or dalawa. So, di ko mapanood lahat yun. But, yan. Basta yung point kasi sa mga nilalabas niya mga vlogs o live streams, para ipamulat yung mga mostly nasa babang level, from middle class to lower class. Kahit nasa upper class na rin kung gaano sila kamulat sa kung ano yung sa nangyayari ngayon. And then si Kulik Sulaiman naman, yun, yung parang nagpapa-agitate sa kanyang mga viewers na dapat same rin yung intention pero magkaiba sila ng parang ways of engaging with the audience. Yung mga mga pang class D or class E na video YouTube channels na may prinsipyo pa rin na tulad din sa Bunyog. So yan, any thoughts in my mind? Pet peeves. Kasi ang yung social media naman kasi kasi pag sa mga revenues and profits. Ako kasi sa YouTube channel na ito, hindi ko naman talaga intention na i-promote ito. And sa pangalawa ko pang channel sa Vincent Maskin, parang mini-maintain ko siya talagang as in YouTube na YouTube talaga. And yun, kahit mga fewer audiences lang ang makakapanood dito for some information na hindi nyo pa napapakinggan from me. And sa Facebook fan page ko, other social media, weird thoughts, weird free thinking ideas, and yun. So yun lang guys, that's my thoughts for the moment kasi baka matagal-tagal pa tayo magkita kasi ako nagbi-video lang elsewhere na hindi makita itong muka. And then lagi ko pinipicture yung mga rallies, nagbi-video clippings ako kasi hindi ako makakapagawa ng mga videos na tulad nito kasi matagal-tagal na may mga inasikaso din ako. Basta siguro yung point kasi dito guys, yung YouTube algorithms, di ko kasi bago pa lang ako sa mga gantong klaseng bago pa lang kasi ako doon sa mga ganyang klaseng lifestyle within sa social media na magkaroon or yung parang inaasikaso yung mga inaalam kung ano yung algorithms, kung paano maipataas yung reach ng audience sa social media, YouTube and Facebook. Dun sa channel na pinag-editan ko ng video. And yun, compare sa aking sa channel na ito and then sa second channel ko na it's just YouTube.
And ano kasi, parang basically firstly naninibago, second nahihirapan. Pero ano lang kasi, um, yung napaisip ako agad na what, ano, anong klaseng anong klaseng ah, anong klaseng ano to, pero ano um, maaring ginawa ng YouTube ito kasi gusto na lang gawing challenge sa mga content creators. Ako content editor lang naman ako, um, na maging much more creative sa mga crafts nila, sa mga ginagawa nila. But for me, kapag ano yung naisip kong mga content based doon sa mga naisip ko, based doon sa mga na-observe ko, based doon sa mga na-experience ko, but not much more on sa experience, pero ito nasabi ko na siya kasi itong video nito is much more on sa experience na siya at this point. So yun, medyo di ko siya nagustuhan, and at the same time medyo curious ako kung paano mag-work yung mga ganyang system. Actually nga parang parang sabi ko what the F,